Sir, magandang umaga sa iyo, sir. Magandang umaga din po sa lahat. Ano masasabi natin, sir, na kung saan itong former President Duterte, na kung saan sinabi niya na papasyal-pasyal lang daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung sinasabi po ni Duterte na sa pasyal-pasyal yung ating Pangulo, hindi po yung pasyal-pasyal. Yung pinuntahan po ng ating Pangulo doon po sa ibang bansa para maghikayat po tayo ng investment. Kasi alam mo nyo naman po na nanggagaling tayo, naghihirap tayo doon sa ilang taon na dumadaan na pandemic. So ngayon gustong ibangon po ni Pangulong BBM yung ating bansa para tayo po'y umunlad. Hindi naman po tayo pupunta po ang ating Pangulo doon sa ibang bansa kung hindi siya inimbitahan. Inimbitahan siya para po sa ating kabutihan ng ating bansa. Sir, ano po masasabi nyo sa mga ginagawang pagtrato ng China sa ating mga kababayan dito sa lugar ng West Philippine Sea? Yung masasabi ko no, sa China, wag naman kaming yung para bang sobra-sobra ng panglalait nyo. Hindi na tama po 'yon. Kung hindi para sa inyo, hindi para sa inyo yan. Sa amin po yan, para sa amin yan. Yung lugar na yan. Pakiusap na lang po sa China. Sana tumigil na sila. Dahil hindi naman po para sa inyo yan. Para sa Pilipinas po yan. Kami po ang makikinabang dyan para umunlad po ang aming bansa. Yun po ang pinagbutihan po ng aming Pangulong Presidente Bongbong Marcos na hindi po talaga siya papayag na ibibigay po sa inyo yan. Dahil kami pong mga Pilipino, kami po ang dapat makikinabang dyan. Sir, follow-up question po. Ano po masasabi nyo sa mga Philippine Coast Guard na talagang down to earth ang kanilang pagpapakumbaba para maipanatili ang kapayapaan dito po sa bansang Pilipinas? So hanga ako sa Philippine Navy, kahit down to earth na sila, nandun pa rin yung puso nila pagmamalasakit sa ating bansa at sa ating mga kababayan na hindi tayo hantong sa ganun. Nandun pa rin po ang iniisip nila, tayo, hindi iniisip yung iba. Na kung sakali man talagang pupatol sila, kayang-kaya natin. Ang problema dito sa ating mga kababayan. Dahil dinidipinsahan rin nila yung ating bansa, dinidipinsahan nila yung ating mga kababayan na hindi nahantong sa ganon. Ano masasabi mo dahil yung West Philippine Sea pala ay may likas na yaman at natuklasan. Kaya ayaw pala ito ibigay, ganoon na lamang nila ipagtanggol, no, sa atin at pilit kinukuha itong West Philippine Sea dahil may mga langis pala ito. Kaya nga po gumagawa po ng paraan yung ating Pangulo na magkaroon tayo ng puhunan na para po dyan sa West Philippine Sea na yung langis dyan na nakaimbak, hindi po para sa China. Kaya po, pinagbutihan po ng ating Pangulo na tayo po ang gagawa dyan, na hindi po mapupunta sa iba. Sir, anong masasabi mo, sir, dahil ito daw may lumalabas na balita di umano na itong West Philippine Sea ay binigay daw ni former president sa China. May agreement daw. May agreement. Oo. Bakit ngayon lang po pala lumabas yan, yung agreement na yan? Dapat tatama po siguro, hinala ng tao. At bakit hindi po maalis-alis yung China dahil dyan sa agreement ng na yan, yung dating government. Dapat, kung gusto man nila rin sa China yung dati, dapat hindi nila inaano yung ating ari-arian. Ari-arian po ng Pilipinas yan Bakit ginagawan po ng agreement yan? Na hindi naman sa kanya. Para po sa taong bayan po yan. Ang makikinabang dyan, hindi lang presidente, hindi lang si senador. Ang makikinabang dyan, buong ng Pilipinas. Para po tayo umunlad. Kaya yan po, pinupursige po ni BBM na para po sa atin na tayo po ang maglikha dyan para po sa ating bansa. Kaya nga po, panawagan po sa Amerika na si BBM dahil po dyan sa yaman
yaman ng West Philippine Sea para po matulungan tayo ng Australia, Amerika, kung sino man, para po yung kita na yan mapupunta po sa Pilipinas. Hindi po yan na mapupunta lang po sa China. Sir, Hindi po maganda yan. Opo, salamat po. Sir, follow-up question po. Ano po masabi nyo sa panukala ng ating dating Presidente Duterte na ihiwalay ang Mindanao? Bakit hindi niya po ginawa noong time na siya po yung Presidente? O yun ang magandang tanong. Bakit po ngayon po gusto niyang ihiwalay yung Davao, yung Mindanao sa Pilipinas? Ako alam niyo kung bakit. Tagilid na kasi siya. Takot sila yung mga anong ginagawa nila nung nakaraan. Takot sila maano po yon sa mga sa korte. Kaya gusto nilang mabukod yung Mindanao dito sa Maynila para sila naman ang umumuno doon, walang makapasok na mga patas na para sa kanila. So, ibig sabihin nun, bali sila po yung magiging batas sa Mindanao. Sila na po yan. Kasi Mindanao na yan eh. So, hindi na sila saklaw ng Bisaya, no? Tsaka Hindi na Luzon. sila saklaw. Kaya yan ang gusto nila mangyari. Sir, ano masasabi natin sa Australia at US na kung saan handang-handang protektahan ang ating Yun, Pilipinas? magandang tanong. Hanga ako dyan. Nandyan sa puso nila na makapilipino sila. Hindi sila katulad ng China na mapang-api. Sila mapagmahal sa kapwa. Katulad nating mga Pilipino. Kasi kung ano mang gagawin po ng China sa atin, nandyan po ang Australia at Amerika. Dahil pusong makajos po yan. Yung mga yan. Hindi po yan pusong satanas. Pusong demonyo. Yung mga pusong demonyo, dapat manahimik na lang muna kayo. Kasi hindi pa para sa inyo. Sir, ano masasabi natin sa panghihikayat ni Pangulong Bongbong Marcos itong foreign investor na kung saan gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng planta dito sa ating bansang Pilipinas? Ayun, napakaganda. Baka magtayo ng yung planta niya yung taga-ibang bansa, mga investors. Kasi di na kailangan mag-abroad pa ng ating mga kababayan. Dahil nandito na ang trabaho. Hindi na tayo maghihirap sa dami mag-investment dito. Dahil tayo mga Pilipino, talagang pag sinabing trabaho, trabaho tayo eh. Masipag tayo, yan ang gusto nila eh. Parang gusto naman tayo ng bansa, para dito tayo, yung manufacture nila, para tayo, hindi na pupunta sa kanila, nandito na tayo, malapit pa tayo sa pamilya. Oh. Yun po ang ko. Sana po, ito yung masasabi ko, hanga po ko sa inyo, Australia, Amerika, kung sino man yung bansang po sa amin, nagipagtulungan, believe ako sa inyo. Mensahe mo na lang sa ating Pangulong Bongbong. Mr. President, mensahe ko lang po, huwag mo lang pakinggan yung ibang naninira. Nandito ang mga Pilipino, sumusuporta sa iyo. Patuloy mo lang ang dapat gawin mo para sa kabutihan ng taong bayan.